Ilang tulog na lang, lilitisin na si Vice President Sara Duterte. Kumustahin natin ang mapaghahanda para dito ng prosekusyon. Makausap natin si dating Congressman Ace Barbers, isa sa mga tagapagsalita ng prosecution panel. Magandang hapon po, Kong Barbers, at welcome sa Arangkada Balita. Ay, magandang hapon, Maan, at magandang hapon din po sa ating mga kababayan. Mainit na balita ngayong araw ang pagsampa ng kaso ng Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta. Paano na po yan at mababawasan na naman ng mga senador? Paano ito maka-apekto sa impeachment trial? Dalawang nakakulong, isang missing o pugante? Oo. Paano yun, sir? Well, we have to remember na hanggang ngayon ay sila ay miyembro pa rin, no, ng Senado. At ayon sa ating saligang batas na para makakuha ng ang conviction threshold ay dapat umabot sa 2/3 or ika nga sa numero na 24 senators, ang 2/3 nito ay 16, no? So since they are still members of the Senate, I believe kasama pa rin sila sa bilang. Although ito kasi bagong situation ito at ngayon lang itong nangyari sa atin, no? Na kung saan may mga senador tayo na hindi makakapag-participate by virtue of a suspension order coming from the ombudsman. The other one naman ay missing. Yung isa naman ay bagong kaso and most likely ay masususpend din. No? So ito yung mga issues na dapat talakayin at ito ay dapat iakyat, no, sa Korte Suprema nang sa ganun madesisyonan kaagad before dumating ang ating trial o ang impeachment trial sa punto na magbobotohan ang ating mga members. So, sinasabi kasi nakapako nga ba yung voting threshold? Kung sabi nyo ay pwedeng ma-elevate ito sa Supreme Court, kailan dapat isettle? Kong Barbers. Well, kasi maraming napakinggan naman natin yung mga different schools of thought o yung kanilang pananaw tungkol dito mula sa mga legal luminaries. So isa doon, sinasabi na dahil dito sa isang jurisprudence, yung Avellino versus Cuenca, kapag ang membro ng Senado ay wala sa coercive control o jurisdiction, he should not be counted as a part of the number of the senators. Meaning, kung hindi ka nga naman nakapag-participate, no, saan ka naman nakakita ng huwes na ika nga o judge na magde-decide on a very important case na hindi man lang niya nakita, narinig o na-examine yung mga witnesses at yung mga ebidensya. No? May ganong school of thought. The other school of thought o yung isang pananaw tungkol dito ay yung sinasabi naman na very strict ang sinasabi ng ating saligang batas. Pag sinabi doon 2/3, hindi dapat ma-interpret ng ano pang mga classic interpretation except that it should be 2/3 of the all members. No? Ang all members niya ay 24, ang 2/3 niya ay 16. Yun, kaya kailangan talaga i-raise ito sa tamang korte at of course sa tamang panahon. Si Senate President Sherwin Gatchalian as presiding officer, na-resolve na rin ito, Kong Barbers. Ano pa ang komento ng House Prosecution Panel? Well, whoever sits as the presiding officer, masasabi lang natin na ang prosecution panel ay handa, no? Napaghandaan po nila ito. Matagal po nila itong simula po nung series of clarificatory hearings sa Committee on Justice hanggang sa ngayon, no, bago mag-trial sa Lunes, sa July 6, ay pinaghahandaan po nila ito. Nagkakaroon po sila ng mock trial. Ang ating private prosecutors at public prosecutors ay patuloy na nag-coordinate. No? Sila ay nagpapalitan ng mga opinion on several issues related dito sa impeachment. And one thing is for sure, no, at least nakita natin, no, na talagang mabubuksan na ang impeachment court ngayong Lunes. Pangalawa, magkakaroon ng pagkakataon na maipakita, no, ang mga ebidensya na nilalatag ng parehas na panig, no, yung panig ng prosecution at saka yung panig ng depensa. So these are the things that the Filipino people must expect and must wait and watch, no, sabi nga. Sa unang araw ba, Kong Barbers, riresolbahin ba yung pending motions o forthwith
ay ilalatag ng ebidensya at magtatawag ng testigo? Well, yun ang ano, no, kung halimbawa yung unang artikulo, no, yung first article 4, kung hindi ako nagkakamali, ito yung sa grave threats, no. Bago po maumpisahan yan, aayusin po muna siguro ng impeachment court yung mga motions, yung mga objections, at yung mga procedural issues, no, na inilatag doon sa pre-trial conference. And once all these issues are resolved at wala na pong nakabinbin, tuloy-tuloy na po ito at babasahin na po yung mga articles of impeachment at mag-uumpisa na rin po yung paglalatag ng ebidensya ng prosecution. 57 witnesses, 62 days. Parang kung susumahin natin, parang tig-isang testigo sa isang araw. Yung, at yung paglalatag pa ng ebidensya at pagpapresenta ng testigo, kakayanin kaya, Kong Barbers? Well, maring medyo ika nga para sa akin, no, personal na opinion, medyo kipit yung oras. Pero dun sa rules na inaprubahan ng dalawang panig during the pre-trial conference na isang witness ang kanilang ilalatag, no, at kailangan matapos siya sa loob ng isang araw, no. But if talagang hindi matatapos isang araw, di ba, kinakailangan bigyan ng extension. Ang in-korte na ho ang magsasabi niyan. Pero sa rules po na kanilang naaprubahan, ay isang araw, isang witness. Yes, tama, no? Medyo mahaba, no? And sa totoo, talagang mukhang aabutin nga, no? Ng ilang buwan siguro ito kung tatapusin yung 4 na artikulo. Remember, Maan, di ba, sa ating experience in the previous impeachment, 1, 2 pa lang ang nailalatag na articles of impeachment, nagbobotohan na po kagad sila. At kapag meron na pong resulta, meron na pong boto, di na po kailangan ipakita pa yung ituloy yung ibang articles. As long as it gets a conviction already. So, pwedeng mangyari ito ngayon sa impeachment trial ni Vice President Sara na hindi lahat ay mailalatag yung mga artikulo. So, kailan masasabi na kumbinsido na ang Senate Impeachment Court? Kumbaga ay kumbinsido na sila sa mga ebidensya? Merong mga kung sufficiente na siguro, this is the legal strategy, no, ng I'm sure ganun din ang strategiya sa legal strategy ng depensa. Pero sa panig ng prosecution, kapag substantial na, no, yung naipakitang ebidensya at may paniwala na matibay at malakas na ito at makakasecure na ito ng anumang desisyon mula sa korte, then I guess yun yung signal na the prosecution will rest its case, no. But again, no, napaka-importante kasi na mailatag yung lahat ng ebidensya, whether ito ay documentary evidence or otherwise. At sana mailatag din lahat ng mga witnesses, no, nang sa ganun marinig talaga ng taong bayan kung ano ba talaga, may punto ba yung aligasyon, o ito'y haka-haka o gawa-gawa lamang ng mga tao na hindi na gustong ma-impeach ang ating pangalawang Pangulo. So again, no, doon tayo babagsak, no, sa presentasyon ng ebidensya. Kumusta naman yung last minute na preparation? May kaba po ba sa dibdib? Ang ating miyembro ng House Prosecution Panel? Nagdadasal? May ritual? Hindi mawawala yung pagdarasal, no? Kasama dyan yung nervyos at saka yung pagdarasal talaga, no? In fact, nagmisa nga nung isang araw at inoffer ang misang yan para sa paglalabas ng katotohanan, ng transparency, at of course yung accountability na sinasabi o dinadasal ng ating maraming membro ng prosecution. So, medyo siyempre hindi maiwasan na may kaba dahil they are on a national stage, no? At dapat they should be on their tip-top shape, ika nga, at on their best self. So we're hoping and praying na sana maging successful ito. Okay, maraming salamat Kong Ace Barbers sa inyong panahon. Muli, magandang hapon. Magandang hapon and thank you.